Maraming lugar sa Valenzuela City ang lubog pa rin sa baha at naroon on the spot si Teresa Andrada. Tere? Kasi lubog sa baha ang maraming lugar dito sa lungsod ng Valenzuela. Sa MacArthur Highway, tuhod na ang baha sa ilang bahagi. Ang mga eskinita sa Arcong Bato naman hanggang tuhod na rin ang baha. Ang isa sa aming pinuntahan ng Barangay Balasan, abot kita na ang baha. Sa ilang bahagi hanggang bewang na. Ayon sa ilang residenteng aming nakausap, sanay na raw sila na binabaha ang kanilang lugar tuwing lumalakas ang ulan o bumabagyo gaya nga ngayon. Linggo pa lang daw mula na mag-upisa ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay pinaghandaan na nila ito. Ayon nga dun sa residenteng nakausap natin, pinasok natin yung tirahan nila kanina, inabot na ng baha yung kusina, yung living room, kumbaga, nung kanilang tirahan. May nakita rin tayong salbabida dun sa labas ng kanilang bahay. Ayon dun kay Aling Claire na ating nakausap kanina, talagang naghahanda na sila tuwing bumubuhos yung malakas na ulan, talagang inaakyat na nila yung kanilang mga gamit para hindi nga ito masira o matagay pa ng baha. Itinali na nila yung kanilang iba pa mga gamit gaya ng refrigerator, pati na rin yung kanilang mga kama para na nga daw ito hindi anurin. Nakausap natin kanina yung pamunuan lungsod at ayon kay Mayor Rex Gatchalian, kagabi pa inanunsyo na nilang walang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod. Kaninang madaling araw naman inanunsyo na nila ang suspensyon ng trabaho sa LGU sa lungsod. Ayon kay Mayor Gatchalian, ang binabantayan daw nila ngayon ay yung Barangay Marulas na malapit sa Tulyahan River. As of 2 a.m. daw kaninang madaling araw, patuloy raw kasi ang pagtaas ng tubig. Bagamat hindi pa raw ito nakakaalarmang level sa ngayon, nagsiguro na raw ang lungsod at inilikas na ang mga residente na ninirahan doon. Sila ay dinala sa Valenzuela National High School. Tinatayang nasa 80 pamilya raw ang inilikas ayon sa pamunuan ng lungsod. Kasi? Tere, correct me if I'm wrong, kasi nagpahayag na kanina yung Lamesa Dam na umaapaw na yung tubig doon at posibleng bumuhos na yung tubig diyan sa mga ilog papunta naman sa Manila Bay. Anong abiso ng lokal na pamahalaan diyan sa Valenzuela? Meron na bang nakarating sa kanila na warning? So far, yan yung ito-check natin kay Mayor Gatchalian ngayon kung nakuha na nila yung advisory. Yung mga residente dito, however, yan na rin yung mga pinaghahandaan nila, tulad na lang nung tubig na galing sa Bulacan. Alam na nila kapag tumaas yung tubig daw dyan, ay siguradong yung lugar nila ay maapektuhan na. Kaya yung iba, yun nga, naghanda na, nagtaas na ng kanilang mga gamit. Yung iba, tumalis muna doon sa kanilang tirahan, lalo na yung mga low-lying areas, pumunta muna doon sa mga kamag-anak na within the city lang, na mas mataas, kumbaga, para hindi sila abutin nung pagtaas ng baha. Sabi nga nila, dito nga raw sa Valenzuela, talagang bahain. However, mabuti na raw yung naghahanda na ng maaga pa lang dahil alam nila na tuloy-tuloy pa rin itong ulan at hindi ito titigil hanggang bukas or hanggang mamaya. Kaya iba yung pag-iingat daw ang kanilang ginagawa. Tere, kung ikukumpara noong Ondoy, may nababanggit ba yung mga nakausap po dyan? Kasi sa ibang lugar daw, mas matindi pa kaysa noong nangyari noong Ondoy yung kanilang naranasan ngayon. Yung si Aling Claire na nakausap natin kanina, yung bahay niya, low-lying area talaga ito. Pinasok natin yung bahay, hanggang kita ko na yung taas ng tubig. Sabi ni Aling Claire, noong una, ang kontador. So yung height ay around 5'5", ganun kataas yung kontador ng kanilang tirahan. Hanggang daw inabot yung tubig nung panahong Ondoy. So ngayon, so far, hindi pa raw ganun kataas. However, kung tuloy-tuloy, syempre kailangan daw talagang bantayan dahil hindi rin biro kung magpapatuloy yung lakas ng ulan, tapos ngayon nga, mabaha na raw doon sa kanilang lugar. Rafi? Okay, maraming salamat, Teresa Andrada. Mag-ingat kayo dyan.